heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always, even to the end of the age. Heavenly Father, we thank you for you are with us even today. We thank you for the promise of your presence. Where there are 2 or 3 gathered in your name, your presence will always be there. Nagyaman kami, Apo Diyos, for your presence. Maligrig namin, Apo Diyos, tangibly, di presensyam, di nagbabatan mi, even as we worship, even as we come. Nagyaman kami, Apo Diyos, tayo tangal daw na balinan mi, to thank you, to praise you, and even to worship you. And as we ponder on your words today, Apo, it is my prayer that you set us free from falsehood, from lies, and from deception. Kaya Apo Diyos, ikanda kami, Apo, naging sasaw, isukuma iti mangwaya-waya kada kami. Isukuma iti mangisuro kada kami. Tulungan na kami tapno pagbiyagan mi dagitoy, that we will not only become hearers of your words, become doers of your words. Tulungan na kami, Apo Diyos, dagitoy kat sasaw. We are your people. It is our desire to learn from you even today. Take your place and be enthroned. In Jesus' name I pray. Amen. Tagaw tayo namin kamapsat. Last Sunday, Brother Marlon shared with us a message entitled, Discipleship Starts at Home. Ulitan tayo Monday nga title ni Brother Marlon. Discipleship starts at home. Whether you're a dad, you're a mom, you're a lola, discipleship starts at home. Dahil nga susuro, niya po Isus tinang isuro nito As for me and my house, we will serve the Lord. Hanga na surutan ni Padi nga ilay. Hanga na sinurot dito, in-neglect na ngayon. Dalam dito jay, and so ni Brother Marlon de la Sunday, the priest Eli did not sit down to discipline and disciple his children. So na ilunod. Iti nakasurot kat ni Joshua. Iso ni Joshua ti nabindisyonan. Iso natin ang ibang ganita. As for me and my house, we will serve the Lord. Ipagapagatan natin ulit-ulitan tayo. Aging gana nga maitulang ka na tayo, maitulang ka na itubing tayo. Iso nagtumatag pamilya, they will stand with this conviction. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. At the series nila na March got in line in the I am not ashamed of the gospel of Christ. Tatanga bulan ni March it's all about discipleship. Baga tayo man namin yung discipleship. Discipleship. Go and make disciples. Kaya na Iso Kristo. May sangag, burburayong din puso, din topic di discipleship. I want HCIM to be known. Mag-amo tayo kumahalang. Akong nagtag-HCIM, nagdagwak ko kinapipintas. Alam ko mga kasi mo natin pakamamang tayo. Alam mo man nakapay mo nung mabaling mo yan. Doon mga iglesia, they are known for the big building, they are known for their large group, they are known for their generosity. Yung dapat ni Maisa, mapakamamang tayo. HCIM will be known as a discipling church. Amen. Isang naramdaman, awan pa lang gawawin tayo, practice tayo man nito. We group ourselves into 4. Bit lang, we discuss this topic. Padasan tayo in this small group. Tayo so ito model in the Biblia. Small group tayo damdama. And we will have a taste of this discipleship group. Pag-amo tayo kuma, pag-amuan na ito kuma, tag-HCIM ka, baka disciple na ito. No, HCIM, grabe di discipleship program na ito. Grabe yung mga leaders nilang mag-disciple ito. Kasi kung agbalin nga legacy tayo, agbalin yung culture ni church. Amen. Amen. Anong to kata? Makita tayo ito rin. May sarili nga focus. May sarili nga focus in HCIM. No, malalayo, our focus is to lead. L-E-A-D. Our focus is leadership development, evangelism of families, authentic worship, and letter D, discipling the next generation. Baka hindi nyo pa alam nun, matagal na kayong member ng HCIM. Our focus is to lead leadership development, evangelizing families, authentic worship, kung nga pa nagdayaw, and discipling the next
generation. Magamtang kamay mo, disciple ta. Diyay saan lang ang may kasaba, iti sasaon ni Apo Diyos. When you proclaim the words of God, mainly that is evangelism. Panag-evangelize nita. Ngam diyay maisuro lukas ano nga pagbiyagan. Kas ano nga pagtulnugan dagiti sursuro na Yesu Kristo, that's discipleship. Nagduman ni evangelism and discipleship. Evangelism di kasabab ni Apo Diyos na tayo di cross para ka nagdiwas basto tayo. Evangelism di ay numamati da may evangelize da. But after evangelism comes discipleship. Discipleship tugawang na tao at kunam ang kastoy ti agpamati kay Yesu Kristo. Kastoy ti kay papanan na ito nga bersikulo. Kastoy ti ag Kristiyano. Kastoy ti kay papanan na di decision mo na nagpabautisa. Tugawang. Di kaya nasaon ni discipleship, intentional learning, intentional living, and intentional teaching the words of God. Kahit may sabulan tayo nga adalan nito, asang may sabulan. May sabulan tayo nga adalan nito, it's my prayer nga, wag lang sana maging head knowledge, but really, ma-execute tayo. Amen. Amen. Kung na dati plano, na nasaya ka idea, nasaya dita, nga maging gana saan yung ma-execute, awan servina. Bagay siya? Kapag nasa doon din nagplano ka, mga muna namin, naisuran lang, ay drawing lang. Nga may nararamid kung ano, nagiging ideas tayo, nagiging plano tayo, ma-execute tayo. Magamtakaban mo, ma-execute mo ko ma-execute tayo, agbaling lifestyle, agbaling nga culture to church, dahil being a disciple of Jesus and making disciples for Jesus. Kaya makunata yung ito nga, I am not ashamed that I am a disciple of Jesus. I am a discipler for Jesus. Amen. Amen. Katang Domingo, the sermon tayo entitled Strong Reasons Why We Should Make Disciples. Nabakid. Nabakid nga rason. No apay nga masapol nga ang disipulo tayo. Mong among tirason at rason mo, no apay nga ramidot timay sa ngabanan. No obstacle is too big for you. Ureno da kanchaw, ada regot, manurigan. You continue to do what you do. Ada rason mo no apay. Nga raramidam timay sa ngabanan. It is my prayer na ma-embrace tayo ito yung biblical reasons why we should disciple. No apay nga masapol nga at disipulo tayo. Amen. Iba ng Kristiyano, nasaya o may tayo makikimo. We come to learn, but we go out to feed. Amen. We come to learn, but then we go out to teach. We come to learn, but di na puro learn. Learn nga antayo nga mapan, nga panagisuro mo lang. In our small ways, mabalin kag disciple. Ije classroom yun, mabalin kag disciple. Mabalin kag isuro. Ije balayo, nagiti lola, lolo, mabalin nyo nga suruan, nagiti apuko yun. Wherever you are, mabalin tayo nga ang disciple. Amen. Yan ang itirason. No, apa yung masamang nga disciple tayo. Ado-ado, nga talo ka lang ang tangal daw. Tabaka no, maboring kayo kanyak. Una, it is a command. Maganda kamay mo, it is a command. Bilin. Bilin ni Apo Jesus, nga ang disciple tayo. Matthew chapter 28, go therefore and make what? Disciples. Hindi naman sinabing go and make pilots. Nakita ko kasi si Chad, ay siguro gusto daw na maging pilot. A Navy. Gusto niya maging Navy. Pagkatapos doon niya maging Navy, magiging Air Force siya. Pilot daw ng Air Force. At walang pangalan si Chad, nanalo ng painting. Marami tayong mga talents dito sa church. Ba't pa ako napunta sa It is a command. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This is the discipleship part. Teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always, even to the end of age. We will do this discipleship thing as a church. Simple lang, bilin ni Apo Diyos. Actually, huling bilin ni Lord yan. No, dati huling bilin ni matay nga tao,
you will really pay careful attention. Oh my God, ito'y manok. Tanay mataya ko, hanggang tibilin ko. Siyempre, dumugin mo, ay natibilin mo na lang. Diyay patukan na diyay, papakinggan mo talaga kung ano yung huling bilin niya. May sarito niya, huling bilin ni Yesu Cristo. Kaya saan ka pagtulungan itibilin, anong tawag sa'yo? Disobedient. If you do not obey the instruction of the Lord Jesus Christ, hindi lang tawag ng disobedient. Kaya maligayat kung masarakan natin sa Kristo na we are disobeying this discipleship thing. Now, discipleship is not only given to pastors and elders. Ito yung may isa nagtakal na misconception. Oh, Bible study, ang disciple ka, dagay pastor, kada dagay elders di simbahan. Yung nabasaan, dagay ko na sa Kristo, teaching them. As in relating at them. Datayo nga Kristiyano, datayo nga namati, bagam takabay mo, sika. Aala ni pastor, aala nga dagay elders, datayo nga namati, teaching them to obey everything I have commanded you. Datayo nga Kristiyano, nabihin ka man, manududuugan ka nga Kristiyano, namati ka na sa Kristo, masapol nga pagtulnugan tayo, dahil nga bilin ni Apo Diyos, tabilin garon. Baga ulit ang abay mo, adabilin. Kasano di ang disipulo pastor, saan ko ang mo? Kung muna natin amin, masapol nga si ka mismo, disipulo na ka ni Yesu Cristo. The starting point na, you cannot pour out from an empty cup. Magamata ka abay mo, disipulo ka ba ni Cristo? Disciple of Jesus is a follower of Jesus, a learner of Jesus, and a messenger of Jesus. Marami sa atin kung ano-ano ang mga fina-follow natin. Diba? May mga followers ba kayo? May mga fina-follow ba kayo ng mga page? Grabe si Katie Duterte. In one day, naging instant million yung followers. Biglang naman kanon. Biglang yung isang post niya, minutes lang, millions ang viewers niya. Oh, pwede pala yun. Minutes lang, maging millions ang viewers mo. Posted 10 minutes ago, takot million di mana. Oh, siyempre na Duterte. Nagulo iti lubong titanta, nagulo iti gobyerno tayo. Bagang takaban mo, hanggang makiramrama na. Huwag na tayo masyadong makiramrama iti gulotin politika. It should not divide us. The politics of your opinion should not divide us. Ganito yan, parang pagkain lang yan. Dahil ito nga luto, para king ka na imas. Yung para king wanahan ka na imas. Huwag mong ipilit na imas na ito. Para kang nagkaroon ka na imas. Parang gano'n ang politics. Ito maray nga, kung sino. Hindi mo ito ay sa katapos mo sa mo ito. Hati lang, napilit. Amen? Amen. Amen? Pahapiyawan ka natin politics na. Pero sabi ni Mrs. ko, huwag ka mag-sign ng politics sa pagkakaroon mga ka. I know. Amok nga, not politika, it will surely divide the group. Yung pasit lang leta, di pa nagbiag tayo. Takal nga pasit, di pa nagbiag tayo. At yung relasyon, ditong galay sa. Natay palubos nga maborde. Amen. Amen. Kasano tayo balin ka disipulo pastor, masapol nga si kaapay lang mo na kag-disipulo na ka ni Yesu Cristo. A disciple of Jesus is someone who follows Jesus, not only intellectually, but the characters of Jesus. Surutan na, iti character niya po Diyos. Someone who learns the words of Jesus, nag-aaral ng mga salita ng Diyos, and someone who teaches the ways of Jesus. Amen. Sigayan ti disipulo ni Yesu Cristo, a follower, a learner, and a messenger. At the criteria na, you're a follower, you're a learner, and you're a messenger. At the disciple of Jesus. Talya ko man takaman mo no talaga nga disciple ni Yesu Cristo. When was the last time you read your Bible? Nasaya ko na yung maaramat tayo, panagkanta, panagkararan, panagtestimonyo, panangitad. Ngam tibilin kami niya po Diyos kat make disciples. This is the Great Commission, Matthew chapter 28, that is the Great Commission.
No, the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. The greatest commission, aramidan tayo, mission tayo. Kaya dito ay to make disciples. Bagang takabay mo, make disciples for Jesus. Make disciples. Pastor, saan ko hagifti agsao? Kuno agisuro. Discipleship is not only through talking. Sabi ni Brother Marlon, ang adupay hindi ang adumdumnan. Most of the time, handa ka dangdanggan. Buy-buyahan na ka. Kitaan na ka. Ganto niya na aramidang. So, iti surutan na. Discipleship is more into living into the lifestyle of a real believer of Jesus. Amen. Living out your faith and pointing people to Christ. Amen. Namamang no, aduti rason na dumay, no? Kaya malito nag-disciple anak may kari, ang kuam mo, ang ibaga. Pero kay Brother Michael ko nakita to eh. If the why is strong, the how is easy. No, di rason mo no apay aramidang timay sa kabanag ka talaga nga naktib ka. Agaramid ka ti pamuspusan. Tatlo nga aramid mo na ito. Amen. Amen. Iso nga tigil-tigilan natin ang ating mga excuses. Every disciple of Jesus Christ, they have their own lapses. They have their own weakness. They have their own sins even in their lives. Ngam na nabalidan na ba't ka nag-disciple kina Apo Jesus? Iso nga takta na kay Pharisees. Di ba, kuha lang, dagito'y fishermen lang, dagito'y mga na, kas ano nga, they are so bold in declaring teaching, kas ano nga, maipakarusta mo doon, dagiti sasaw the scriptures. Di ba? Ngayon nakita na, ngayon napansin na, these are the followers of Jesus. Followers of Jesus. Simursurod dahil nadadala na sa Kristo. Kanya komplikado eh. Maging fat ka lang. Fat, F-A-T. If you are really serious in discipleship, in making disciples, maging fat ka lang. Kalayaw ba, takaabay mo? Nalok ba? Fat? Maging fat ka? Bentahin ka na, sige nalok mo eh. F-A-T. F, maging faithful ka lang. A, maging available ka lang. T, maging teachable ka lang. Dahil natin pinipino ka niya, Apo Diyos, faithfulness, availability, and teachability. Oray na kalalay ka nung ang available, awad Servina. Oray no, adaamin niya gifting mo, if you are not teachable, awad Servina. Oray no, kaya mag-amin no, kaya faithful awad magdaan. So nga, ibagat naman din, ay nandiya fat na F? Faithful, available, teachable. Just be faithful in loving, in serving, and worshiping the Lord. Kita mo, suwan na kanto lang. Be available, no? At dati gathering din, at dati disoro, at dati awis, umay ka, in the intention ka halang apanmangan, umay ka with the intention to learn. Amen? Amen. Tawa na ganun natin sama. With the intention to learn, every gathering, halang for compliance sake, you gather, you join a group, a discipleship group, that with the intention to learn. Teachability, maging teachable tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, nagkita tayo, agro tayo. Amen. Amen. At iba isang elder, di mga nag-idi, naisurok dito, ikat ko na na, Pastor, no bilin gayang data. Ay kung masakol gano'n lang na tungpalan tayo. Wala na. Hindi siya yung tao masyadong magaling magsalita. Nga may dinaawatan na, mabilin gaya ni Apo Diyos, simple lang iti resolution na, no bilin gaya ni taha Pastor, masakol gano'n ka tungpalan tayo. Amen. Amen. Nabagat na Apo Diyos mga dalangin. Inobey ba siya bilin ko to make disciples? Makamon dumasumbatan. Ang kakararag ko, wala tayong to, nagating makasumbang. Hallelujah! Amen! Kahit mo taptagat hanggang yung hampay lang. Mama may palubos. 3 years and 5 years and hampay lang. Masapol mataptangat-tawag at adamay disciple tayo. Amen! Amen. May kadulang rason, halang gabutabilin na ito. May kadulang na tagsipat lang ang rason. So that people will comprehend the truth.
So that, basahin namin ko na, so that people will comprehend the truth. Tapno maamwanda, maawatanda, no anya ti agpaypayso. No anya ti kinapudno. Jesus said in John chapter 8 verse 32 to 33, you are my disciples. Kunana, if you obey, you will know the truth, and the truth will set you free. The 33. Ano? You will know the truth, and the truth will set you free. We disciple, paglingunitan tayo ito, trabahuan tayo, aramidan tayo, so that people will comprehend the truth. And if they comprehend the truth by God's grace, they will be set free. Amen. Kaya kabaligtaran naman, mamin nga ng tao, masaan nga makinamot, kinaputno, they are still in bondage. Alam nyo si Satanas nung mabalbalin, kahit saan tayo nga maamuan, ti kinaputno. Actually, aramidan na amin niya kabailan na, tapos saan mo maamuan, ti kinaputno. Madama ang sermon ni Pastor, kat aglalagto, naging mabantit ka, di mo nyo talapay ko. Nakatulog ka doon. Haamon to man na getsan, di katulog di ka tunay baga. Bagang takabay mo, agreeing ka. Mabalbalin ni Satanas, he doesn't want us to know and grasp and comprehend the truth. Kasi pag hindi mo alam ang katotohanan, napakadaling matukso, napakadaling masway, napakadaling nakatayo nga maililiwag kadagiti kamaling-maling mga katuruan. So nga masapol na disipulo tayo. Kaya dito challenge. Saan ka kumangamatay? Nga saan mo naamuan? Nagiti kinapudno ti sasao ni Apo Diyos. Amen. Dati si Cristo dyan admitin na mga katotohanan dapat mong malaman. Nagtakal dyan letter dapat na. Mga katotohanan dapat mong malaman. Masapol na maamuan tayo nagiti kinapudno ti sasao ni Apo Diyos. Apa ito matay? Because ignorance to the truth does not exclude you to the consequences of sin. Amen. Oras saan mo nga makakuryente ti libuar, no inigamam, makuryente ka, matay ka. Magyan sila kagawin pa ka? Oras saan mo nga makapatay gayang ti zinc phosphide, no isot na itimplang mi jagapin, kat kinapim, matay ka. Oras saan mo nga dati impyerno gayang, kat nagbibiyag ka nga awan ti Diyos king ka, unton matay ka, you will not be excluded. Iso nga kadagiti amin niya Kristiyano, iso nga timbaga na Apo Diyos, go to all nations. Katikan natin, if Jesus is the truth, the way, and the life, kasi ano nga, nagayahan niya makinam mo. Kasi ano nga, nagayahan niya makinam mo nga kasi gaya. Masapol nga maamuan tayo, bagang takabay mo masapol. Masapol nga maamuan tayo, no anya ti kinapudno ti langit, anya ti kinapudno ti impyerno, anya ti kinapudno ti dara na sa Kristo, anya ti kinapudno ti pudno pa ng Kristiyano. May isa rin doing pakinagam ko. Masapol nga maisuro pa yung umulang kuha natin kinapudno. Masapol nga ma-disciple pa yung iso na masurusuro na dyan pambating at daganyak. Nagdaarar mo na, amen? Ano balbalakan nga arman? Doon tayo mo lang yung titsyempo nga nakayag ito yan Dito yung titsyempo nga po na masapol nga siya mismo maamuang no agpaypayso dyan iser-sermon ni tatangko. Gandang kayo ba yung time realization? Kailangan ako mismo ma-discover ko, ma-research ko, no agpaypayso man lang di bagbaga ni tatangko. Tado kami naging faith tayo nagdumami kasi nairayo ka lang, naisansali ka lang. But really, you did not take the time to research about it, to read about it, and be convinced about your own faith.
Pati karararan ko, matunggal may sakad tayo, we be convinced with our own faith and we comprehend the truth. Amen! Amen. At balik tayo kung mga kasla ka na giti Berean Church. Acts chapter 17 verse 11, kung na nga, nagkasama ni Paul. Nagkasama ni Paul, kung na kitaan tayo doon, kami sa pagpagana. They search the scripture daily to see if what Paul is teaching is correct. Kasta tera midon kayo, nadamangnag tayo mag-sermon, oras siya. Nadamangnag yung ngayon magagat medyo sa bali. You open your Bible, you search if it is right and wrong. Tatatanga panahon na kada doon iti false teachers, false prophets, false religion. Numuna na maagsaw na kaslag paysuda amin. But when you open your Bible and really search for it, minsan mo makita, hindi kinaulbod ta. May hamag gayang agpaysaw. Bagang takaban mo, comprehend the truth. This is the only way for you to be able to also teach the other people to comprehend the truth. So, the people here were more open-minded. Nakita yun? Handa nga close-minded. Doon mga tao close-minded. Dito yakon nga naiyanan. Dito yakon nga matay. Yok. Saan nga mo kamali? Dito yak nga religion nga naiyanan. At dito religion, di mo nakabautis harap. Dito na rin ako mamamatay. Pati ng mga anak ko, mga apo ko, dito na rin kami mamamatay. Paano kung mali? Paano kung mali pala yung mga katuruan na yon? Hindi ka na magre-research. But then the Berean church, they were open-minded than those in Thessalonica, since they welcomed the message with eagerness and examined the scriptures daily to see if these things were so. Ikaskasaban ni Apostle Paul, di ba, dito urayin tayo ng Messiah? Dahil ito yung Messiah kat ni Jesu Cristo. Isumatan ni Jai. Kaya i-prove ni Apostle Paul na Jai Old Testament, isunan dyan, urayin tayo. Nung may isunan na tayo dyan cross, anya di prueba nga isuna, nagumar. Isulat tayo, defend na. Basahin the book of Acts. That's what he is defending, trying to teach the people. Kaya nagbalin tayo mo mga open-minded. Pag-isabi sa katabi, be open-minded. Nandito HCIM, saan ka may parit at basa ni Biblia? Haan nga nagiti higher ups lang, kuno ministro, nakalintigan na nagbasa ni Biblia. Regalo niya po Diyos, iti Biblia kada tayo. Katarayang karamidan tayo mamamata may isang project tayo, tinawan, na mabasa tayo ni Biblia. Amen. 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 Rugyak ni Zam tatangatawan. Zama, baka agdanto ti maulaan ni Zam. Wala kayo. Nabasa lang di New Testament. Sa mga project ko, umpisahan ni Zam magbasa ng New Testament. 1 chapter a day, hindi yan mahirap gawin. Kasi kayang-kaya mo magbabad ng isang oras sa cellphone, scrolling to the life of other people that doesn't even know you. Dapat naging mahilig na ba? Scroll. Scroll. Ay, sus, open na isang! Open na kaluto, gaya. Ba't tayo na scroll lang? Diba? No, kaya tayong nagbabad ni cellphone nga basbasa. Masakol mo nga kaya tayo man nga basa ti sasaw ni Apo Diyos. Amen. You know, this Bible is the only authentic manuscript. The only authentic manuscript that will teach us who God is. Daya, dahil libro niya eskulaan isulod daya. Isulod na dyan, nagkabukat ni Bastos. Sintarang dyan. Nagkaputay ni bacteria, ti Diyos katantay mo. We don't know. But the Bible is the only manuscript we have that will teach us who God is. Kito ka palang kumbinsido no kasad na diyay, dahil ito iti manual tayo, no kasad ni mapanjalangin. Amen. Amen. Mapa, mapanalangin. Sino tayo makahit ka mapanjalangin? Amen. At ang nga gawin tayo, basta aramidam. Basa nga pa dyan mapa, nung kasano nga mapanjalangin. Amen.
Simple lang tayo analogy na. Ganun kasi nita. Nung makita mo kas ano ka-importansya ni Biblia, agbasa ka ni Biblia, imposible ka sa magbasa ni Biblia. Ang takaban mo, comprehend the truth. Hallelujah. The Biblia is loaded with the truths. But how will we comprehend and teach other people to comprehend the truth if we will not open our Bibles and read ikalikaguman? Ano, parang ko ba ka naging call group? Pag maturuan ko lang lahat ng member ng HCIM to really read their Bibles and pray. Makunakot nga nagsaksig ng pastor. Makunakot nga nagbaligi ng kasbay sa mga pastor. Nulang talaga makita di Deb nga agunay kayo nagbasa ko ni Biblia. Di ba tararamitin ako na Deb, paginaw ka. Agunay nagbasa ni Biblia. Nga pagramason montan. Handa mga ginawa nga nagsakaran. Mas basa ni Biblia. Ito mo maraming time. Tigil-tigilan nyo walang time. Kasi meron time. If it is important, you will make time. You will make a way. Amen. No, makita ko lang dahil ikaw being na talaga nga I attend na ti Biblia na nagitoy kayo will really open their Bible. Pakasarakan din, Jesus is the way, the truth, and the life. Makunakot nga nagbaligi na pastor. Amen. Ganun mo na nakaanto, tinembro na kayo ba't Biblia? Tawa, nagpepesulit ah. Talakala nga namin din diyan. Ay, ba't din ang Piolo Pascual, kita niya mapudmulit eh. Bakit ka na dyan karayan bulis ng isang tinday? Ano rin nakasa ng bako? Aanin mo ang 1,000 kung hindi naman totoong tagasunod na Yesu Cristo. Kung Yesu Cristo ka, 12 lang eh, ginarungi na eh. Wala ito, at dati may isang sa balo panunod na. You know, may isa dito yung ikal-kalikang guma to comprehend the truth so that I will be able to teach the truth. Discipleship opens the door for the truthfulness of God's words to be comprehended, maadal, may suro. Adon iti-testimony, adon iti-tao nga as disciple ko personally, nga ijay na lang nga naawatan ti pudpudo nga pa nag-Kristyano. Mano nga sermon ang tinaglapasan. Mano nga tawanan nga may naging part sila ng small group, discipleship group. Ijay na lang nga naawatan nga, ay kas jay kayang ti agpamati. Kas jay kayang ti panangisalakan na ako Diyos ka na tayo. Iso nga bagang takabay mo, be part of a discipleship group. Part of a discipleship. May mga small group naman tayo dito sa church. May mga G-forces, may mga gentlemen. Kung pa nakita ka haan nga dito kahit kung makita. Kahit kung adult small groups tayo. Where we should share your life together and you teach the words of God, learn from each other. Kataw na maramidan tayo. Bagang takaban mo, awan pa lang daw, awin. Grupo tayo, iti group of 4. Group of 4. Group of 4 lang, tatlo ng grupo. Kahit kung talagang pag-aasan tayo na i-apply man dito, adalan tayo. Kahit may katalaw na rason. We will do this discipleship thing. Umuna, kaputa, it is a command. So that people will comprehend the truth. Puro letter C. And makatalo, so that they will have someone to copy. Tatno ada pagtuladan da, ada kopyaan da. Amen. One of my motivations in life could daytoy setting an example. I really need to be strong. I need to be faithful, disciple of Jesus, discipler for Jesus, so that the younger generation will have someone to look up to. Amen. Ora yung pamilya, dito hindi kan naayon ko nga i-recite. I need masapol nga balinak nga nasayaat nga ama, nasayaat nga asawa, nasayaat nga gayam. Tatlo di ka sa dagiti anak ko, makita na nga akas dyan itong gayam, dapat ti asawaan mi. Amen, kadagiti lalaki.
Maya maliyo. Discipleship today, I'm really doing my... Masyaka daily sa conviction ko. Masapol nga, iset na kita example. Kada hindi ubing ko. Discipleship is setting an example. Hindi komplikado. You set an example in Christian living, Christian way. Tapno, na tuladan da. Pag ang takabe mo, tuladan da ka. Actually, whether you like it or not, tuladan da ka. Iso nga masapol nga simsimpaon na tan. Tapno na saya, tituladan da. Haan nga dyan madi, tituladan da. Bagang takabe mo, tuladan si ka. Kasla nagsimple ko nadagsan na ito. Nadagsan na ito yung role ni may isang disciple and the disciple of Jesus. Because we don't only live for ourselves, we also live for the next generation. Amen. Discipling the next generation. We don't only live for ourselves. You are living also for your children, your children's children. May santong aldaw. May santong aldaw, makitang kadakwada, nagigay kagagalan mo. Gusto nga, habang maaga pa, ay ikalikang tayo to set an example. Especially in this discipleship thing. Makulang to kumayabutot mo nga ni Daddy kag discipler of Jesus. Ni Mama kag discipler of Jesus. So nga siya kag discipler of Jesus. Discipler, ibig sabihin discipler, nagdi-disciple na. Pag disciple, ikaw pala yan eh. Being and making disciples. Ni manong ko kag discipler of Jesus yun. Amen! Amen. Mas dahil ko nga. Ganito kami, kasi kami ti simpleng analogy na. No, awan kada tayo nga natataungan ti mangipapati kin mangipatag iti discipleship. Let us not expect our children nga isulat daw kat ipapati kin ipatag danto man ti panag-disciple. So ay bagang takaban mo, ipapati ta. Nagkararan ko nga dating iglesia, na tayo kumatag, baling nga nasaya ka pagtuladan. Saan lang nga kalagitian na kayo. Nung orang yung kalagitian, doon mga simsimbahan. Other churches will see us and they will be blessed. At makita na nga, wow. Makita natin kagar, nagsak, kinaya tayo na ag-disciple. Discipleship is a command from Jesus. Masapol nga ang disciple tayo so that people will comprehend the truth, so that the next generation will have someone to copy. Ito challenge ka na tayo tatangal daw. Ito saan ko mamalpas na tingatawad na awan ng disciple tayo? Amen. Tatangatawan tatangatawan. Saan ko mamalpas tatangatawan? Uri na kayo, panangag yung man. Nga ti classmate yung nga sinuruan nyo ti John 3:16. Nga ti classmate yung nga sinuruan nyo nga ti disciple. Tatangatawan, uri may isa lang. Tugawang nabasa mo ba? Ti John 14:6. Yang nanamatasin mo, isa rin matan. Kadadam-damagat, kaya mo nga ito next step, may isang malang yung verse. Nawatan magdagdan ng kapatid. Strong reasons why we should make disciples. Magipagpasal tayo kung matadating na andam. And we will do this as a church. It is my prayer that we be part of a discipleship group, be a disciple of Jesus, and be a discipler for Jesus. Let us bow down our heads. Bendito kayo managparabor nga Diyos. Nagyaman kami Apo Diyos. Tawag iti dahil nga bilin na Apo Diyos at na Apo iti presensya. You have commanded us to go and make disciples of all nations. Kung magyaman kami Apo Diyos, tahan mo lang ang bilin nito. Itaramitan mi nga lang na kami. Nagyaman kami Apo tayo bilin mo
God in Karim, that you will be with us wherever we go. It is my prayer for HCIM that this church will be a discipling church. Mamatay na po Diyos kay sumat lang di tanig gagayikin kaya magtunggal may sa kadakagin. May you raise up a generation that would really embrace this principle of discipleship. At saan ka madayon na po Diyos, start with this church. Start with us. Start with the fathers that we have, the mothers that we have, the young people that we have. May you raise an army, Lord God, strong to make disciples for your glory and for your kingdom. Give us the courage, Father, to even start it in our own homes. Kanda kami, Apo Diyos, ituturan in boldness to declare your words, to exemplify. Tapos tigas na ipakita mi, pudno nga pa ng Kristiyano, pudno nga pa ng dayaw keng ka, pudno nga pa ng respeto keng ka. We thank you so much, Father. It is our prayer that we also comprehend the truth. Pagkamuan may gumapo Diyos, naging kinapudno ti sasaon. Kaya po Diyos, awan sa maling may dayaw, no sa anal na sika. I thank you, we honor you, we bless you this day. In Jesus' name I pray. Amen.